Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. Ang ating teksto po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 2 from verses 1 to 12. Ngunit ang babasahin ko lamang po ay sa mga verses 7 hanggang 12. At ganito po ang sinasabi. Subalit ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, na itinalaganan niya para sa ating ikaluluwalhati bago palikhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Subalit, tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, na hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kalooban niya sa atin. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Madalas nating hinahangaan ang mga taong magagaling magsalita, di po ba? Ang mga matatalino, yung mga tanyag o kilalang mga personalidad. Di po ba kapag nagsasalita sila kahit, lalo na kapag English na dire-diretso, no, na fluent sa English, di po ba mapapasana all ka na lang dahil bilib na bilib ka sa kanilang pananalita. Ngunit sa buhay Kristiyano, hindi ang karunungan o talino ng tao ang nagpapabago sa buhay. Dito po sa ating mga talatang nabasa sa umagang ito, makikita po natin kung papaano naglingkod si Pablo at kung ano nga ba ang papel ng Holy Spirit. Sa verses 1 to 2, makikita po natin dito na nung pumunta si Pablo sa Korinto, hindi siya nagmalaki sa kahusayan ng pananalita o yung malawak na karunungan, sapagkat ang kanyang tanging focus ay si Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga po sa ating pagpapatotoo, hindi natin kailangan ang napakagandang pananalita, kundi ang kailangan natin ay ang tapat na pagbabahagi ng Ebanghelyo. So verses 3 to 5, dito aminado si Pablo na siya ay pinanghihinaan ng loob, nanginginig sa takot. Ngunit ang kanyang pangangaral ay hindi nakabatay sa mapanghikayat na salita ng karunungan mula sa tao, kundi mula sa pagpapakita ng Espiritu ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan. Ginawa ito ni Pablo upang ang pananampalataya ng mga taga-Korinto ay manangan lamang sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa tao. Tandaan po natin na sa tuwing nararamdaman nating mahina tayo, doon naman nagtatrabaho, doon naman gumagawa ang Espiritu Santo. Magtiwala lang tayo sa kanyang lakas at kapangyarihan, hindi sa ating sariling galing o talino. Sa verses 6 to 12, makikita natin dito na mayroong lihim na karunungan ang Diyos na itinalaga para sa ating kaluwalhatian. Ipinaliwanag dito sa verses 10 to 12 na inihayag ng Diyos o ipinaliwanag na ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, na ang mga bagay na ito ay naipapakita o naipapaliwanag ng kanyang Holy Spirit dahil sinasaliksik ng banal na Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang pinakamalalim na kaisipan ng Diyos. Mga kapatid, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos upang maunawaan natin ang mga biyaya at katotohanan tungkol sa Diyos, hindi sa sanglibutan. Kaya huwag nating kakalimutan na ang pananampalataya po natin
ay hindi nakabatay sa galing o sa talino ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At higit sa lahat, magtiwala tayo lagi sa banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa atin ng tunay na karunungan. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa mga kaalamang ito na nagpapaalala lagi sa amin na patuloy kaming kumapit sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabanalan, Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nahahayag sa amin ang tunay na karunungan. Patuloy, Panginoon, na panghawakan namin ito. Patuloy na ikaw ang pagtiwalaan namin at ang iyong kabanalan upang sa lahat ng aming gagawin, sa anumang mga pinaplano namin, ay nakakasiguro kami na tama ang gagawin namin sapagkat ito'y kapuri-puri sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy na ipinagkaloob mo sa amin, sa kalakasan, sa kagalingan, sa sino mang may mga karamdaman sa oras na ito. Ganon din, Panginoon, na ipinagpapasalamat namin na pinagkalooban mo kaming muli ng pribilehyo na katulad nito upang ikaw ay patuloy naming pasalamatan, papurihan sa oras na ito. Amin ding itinataas, Panginoon, ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at ganoon din sa mga mag-asawa na nakarating sa kanilang mga wedding anniversaries. Patuloy na i-bless mo ang kanilang buhay, maging ang kanilang mga hangarin, Panginoon. Ganoon din, Lord, na aming itinataas ang mga kapatid namin, mga mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman. Nahipuin mo, Panginoon, ang kanilang lupang katawan upang maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. At amin ding ina-entrust, Panginoon, ang buong maghapon na ito sa aming mga gawain. Patuloy na hiling namin na pangunahan mo kami. Higit sa lahat, mapapurihan ka, madakila ka, Panginoon, sa lahat ng aming sasambitin at sa lahat ng aming gagawin. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy na hiling namin na kami iyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang na nagawa sa aming kapwa, higit sa lahat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, itong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.